Isang lalaking caretaker ng isang gusali ang lihim na pumapasok gabi-gabi sa silid ng isang dalaga upang patungan ito hanggang sa nabuntisan niya ito sa huli. Ano kaya ang magiging reaksyon ng kasintahan nito dahil nalaman nitong hindi siya ang ama ng dinadala ng dalaga? Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Sleep Tight o Mientras Duermes sa salitang Spanish na ipinalabas noong 2011. Weißt du, warum ich dir das erzähle? Du sollst wissen, wozu ich fähig bin. Ang pangunahing problema ni Caesar ay hindi siya maaaring maging masaya at hindi kailanman naging masaya. Tuwing umaga, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makabangon sa kama. Nang araw ng Lunes sa oras na alas 5 ng madaling araw, nagising si Caesar gaya ng nakagawian. Ngunit hindi ito ang kanyang silid at sinubukang huwag gumawa ng anumang ingay. Kinuha ni Caesar ang kanyang mga gamit at lumakad ng patiyad. Mag-isang nakatira si Caesar sa kanyang apartment. Pagkatapos niyang mag-ayos ay pumunta na siya sa kanyang pinagtatrabahuan. Gaya ng dati ay nagising si Clara sa kanyang alarm clock at lingid sa kanyang kaalaman na may tao sa kwarto niya nang nagdaang gabi. Palaging magalang si Clara sa kanya at binanggit niya dito na ang kanyang lababo ay barado at hiniling kay Caesar na ayusin ito. Kalaunan, binisita ni Caesar ang kanyang matandang ina sa nursing home. Ang kanyang ina ay may malubhang karamdaman. Palaging ikinikwento ni Caesar sa kanyang ina ang tungkol sa mga tao sa gusaling kanyang pinagtatrabahuan, lalo na si Clara. Galit na galit ang manager ng bahay dahil umalis na naman si Caesar sa kanyang pinagtatrabahuan na walang pahintulot. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Senyora Veronica na nagsabing may problema siya. Kaarawan ng kanyang kaibigan ngayon pero walang magbabantay sa kanyang mga alagang hayop. Masayang pumayag si Caesar na tumulong at taos-pusong nagpasalamat naman si Senyora Veronica sa kanya. Kinagabihan ay ibinigay niya ang susi ng opisina sa babaeng tagalinis na tinulungan ng kanyang anak na lalaki. Gaya ng ibinili ni Senyora Veronica kay Caesar na pumasok sa kanyang apartment at pakainin ang kanyang mga aso. Nag-iwan pa ang matandang babae ng cake ngunit hindi niya ito kinain at sa halip ay pinakain na lamang niya ito sa aso. Sa gabi ay nagtipon siya ng ilang gamit sa kanyang backpack at kumuha ng mga susi sa isa sa mga apartment. Late na bumalik si Clara matapos ayusin ang kanyang mga natanggap na liham, pinunit niya ang ilan sa mga sulat. Pagkatapos ay pinatugtog niya ang musika ng malakas at nagsimulang sumayaw. Hindi niya alam na may tao sa ilalim ng kanyang kama na naghihintay na makatulog siya. Nagsuot si Caesar ng respirator at kumuha ng substance mula sa kanyang backpack at ginamit ito kay Clara. Ito ay isang chloroform. Ginagawa ito ni Caesar para maging malapit kay Clara. Sa sumunod ay makikita natin si Caesar na gumagamit ng isang hiringgilya upang maglipat ng ilang likido sa mga cream at cosmetics ni Clara. Sumapit ang araw ng Martes. Madaling araw ay umalis si Caesar sa apartment ni Clara, dala ang relo ng dalaga. Isang batang babaeng nagngangalang Ursula ang matagal nang nakakaalam ng sikreto ni Caesar at ngayon ay binablockmail siya. Handa si Caesar na sumunod sa alinman sa mga kahilingan nito hanggat walang nakakaalam ng kanyang sikreto. Maya't maya, nakita ni Caesar si Senyora Veronica kasama ang isa lang niyang alaga. Sinabi ng matanda na ang isang aso ay may sakit. Marahil mula sa pagkain ng isang bagay na nakakapinsala. Si Caesar naman ay nagpanggap na nalulungkot. Para kay Clara,
Isa lamang itong ordinaryong umaga tulad ng lahat ng residente ng gusali. Napansin ni Clara ang 12 hindi pa nababasang mensahe mula sa hindi kilalang numero sa kanyang telepono at binura niya ito. Binati niya si Cesar ng magandang umaga at nagreklamo tungkol sa hindi magandang pakiramdam niya tuwing umaga kamakailan at nahihirapan siyang gumising. Binanggit din niya ang pagkawala ng relo ng kanyang ina na mahalaga sa kanya. Habang namamahinga, binisita ni Ursula ang apartment ni Cesar upang humingi ng bayad para sa kanyang pananahimik. Nagpahiwatig din siya na kamakailan lang ay kinausap niya si Clara tungkol sa kanya. Nang maglaon, dinala ng manager ng bahay si Cesar sa rooftop kung saan natuyo ang lahat ng halaman. Didiligan sana ito ni Cesar pero hindi niya nagawa. Binisitang muli ni Cesar ang kanyang ina sa hospice at ibinahagi ang lahat ng nangyari sa kanya maghapon. Inihayag din niya ang kanyang mga plano tungkol kay Clara. Kinagabihan, nang dumating ang tagalinis na babae at ang kanyang anak, nagsinungaling si Cesar na ang manager ng bahay ay hindi nasisiyahan sa kanilang trabaho. Natakot ang babae at nagpasalamat kay Cesar dahil nabanggit niya ito sa kanila. Gaya ng ipinangako ay pumasok si Cesar sa apartment ni Clara upang linisin ang mga tubo. Ibinalik din niya ang relo sa dating pwesto nito. Sa gabi ay nakahiga si Cesar sa ilalim ng kama gaya ng dati. Nakatanggap si Clara ng tawag mula sa kanyang nobyo at nagreklamo na masama ang pakiramdam niya buong araw. Patuloy din siyang nakakatanggap ng iba't ibang mensahe sa kanyang telepono mula sa mga pekeng numero. Nakipag-ugnayan si Clara sa pulisya tungkol dito. Nang may malaglag si Clara at saka yumuko, muntikan nang matuklasan si Cesar. Buti na lang at hindi siya napansin ni Clara. Matapos hintayin na makatulog si Clara, ginawa ni Cesar ang karaniwan niyang ginagawa. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo at naglagay ng malagkit na substance sa mga istante. Bilang karagdagan, nag-iwan pa siya ng sirang prutas sa refrigerator. Dumating ang araw ng Miyerkules, nagising si Clara sa kanyang alarm clock na pagod na pagod. Nang tumingin siya sa salamin ay napansin niya ang ilang mga allergy sa kanyang balat. Kalaunan ay magalang na nagtanong si Cesar kung ayos lang siya. Inamin ni Clara na may nangyayari sa kanyang kakaiba. Dumating ang araw ng Huwebes. Mas lalong lumala ang kalagayan ni Clara at na rin ang kalagayan ng kanyang balat. Hindi niya alam na ang caretaker ng kanilang gusali ang nasa likod ng lahat. Matagal nang pinapangarap ni Cesar si Clara at pinagmamasdan niya ito palagi. Nais niyang magmukhang sakiti ng dalaga habang patuloy na nag-iiwan ng mga anonymous na sulat sa mailbox ni Clara upang takutin ito. Lumipas ang isang buong linggo ng ganoon at dumating na naman ang araw ng Lunes. Halos hindi na makabangon si Clara sa kama at nahihilo, ngunit ngayon ay bumuti na ang kanyang balat. Nang buksan ni Clara ang shelf ng banyo, napaatras siya sa takot dahil puno ito ng ipis. Ang mga insekto ay nasa lahat ng dako sa kanyang apartment. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Si Clara na nakasuot pa rin ng pantulog ay bumaba sa hagdan at pinapasok ang caretaker sa kanyang apartment. Sa kanyang kahilingan, kumuha si Cesar ng damit at sapatos mula sa kanyang aparador. Hindi maintindihan ni Clara kung saan nanggaling ang mga insekto. Iniisip naman ni Cesar na maaaring ito ay dahil sa kontaminadong prutas. Humiling siya ng pagdidisinfekta sa kanyang apartment at nagplanong manatili sa kanyang ina ng ilang saglit. Siyempre nang marinig ito ni Cesar ay hindi siya nasiyahan at sinabing dapat siyang manatili doon dahil hindi niya alam kung aling mga bagay ang itatapon. Lalong nadismaya si Cesar nang malaman na bumuti ang kondisyon ng balat ni Clara matapos siyang bumisita sa doktor. Biglang nagtanong si Cesar kung inaabala pa ba siya ng kanyang secret admirer. Tinanong naman ni Clara ang concierge kung paano niya nalaman ang tungkol dito.
Nagpahiwatig si Cesar na ichinismis iyon ni Senyora Veronica. Sinabi ni Clara na natukoy ng pulisya na ang taong nagpapadala ng mga mensahe ay mula iyon sa kanilang gusali. Maliwanag na personal nitong kilala si Clara. Iniwan ng dalaga ang kanyang numero ng telepono nito kay Cesar at sinabihang tawagan siya kapag natapos na siya sa pagdidisinfekta. Umalis na si Clara. Nang maglaon ay binisitang muli ni Cesar ang kanyang ina at sinabi na ang lahat ay naging masyadong komplikado. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay ay umiibig si Cesar at kung mawawala ito, mawawalan ng saysay ang buhay para sa kanya. Balak ni Cesar na gawing hindi maganda ang buhay ni Clara anuman ang mangyari. Gaya ng ipinangako, inayos ni Cesar ang pagdidisinfekta sa apartment ni Clara, ngunit nagambala siya ng manager ng bahay na nalaman na nagtrabaho si Cesar sa iba't ibang lugar at hindi nagtagal sa lahat ng kanyang pinagtatrabahuan. Inayuhan siya ng manager ng bahay na magsimulang maghanap ng ibang trabaho. Nang araw ng Miyerkules, dumating ang pulis at nakakita ng computer sa basement kung saan ipinapadala ang mga mensahe para kay Clara. Nagtanong ang isang opisyal kung sino ang may access sa kwarto. Sumagot naman si Cesar na ang naglilinis na babae ay dumarating tuwing gabi kaya inaresto ang anak ng babaeng tagalinis. Nang gabi ring iyon, tinawagan ni Cesar si Clara at sinabing natapos na niya ang pagdidisinfekta. Sinabi ni Clara na babalik siya ng oras ding iyon. Pinaghandaan naman ng husto ni Cesar ang kanyang pagdating. Iniimpake ang lahat ng kailangan niya sa kanyang backpack. Pagkatapos ay pumasok si Cesar sa apartment ni Clara at gumapang sa ilalim ng kama at naghintay sa kanya. Gayunpaman, natagalan si Clara ngunit nang dumating, hindi ito nag-iisa. Kasama niya ang kanyang boyfriend na si Marcos. Nagkakasayahan ng magkasintahan na lingid sa kanilang kaalaman na may tao sa ilalim ng kanilang higaan. Sinubukan ni Cesar na gumapang palabas sa ilalim ngunit hindi nito magawang makalabas dahil nakakandado ang pintuan. Napagtanto ni Cesar na maling susi ang kanyang nakuha. Kinabukasan ng araw ng Huwebes, nakatulog si Cesar sa paliguan. Nagising lamang siya nang buksan ni Clara ang gripo. Narinig niyang sinabi ng dalaga sa kanyang kasintahan na masama palagi ang pakiramdam niya tuwing umaga. Maya't maya lamang ay napansin ni Marcos ang isang backpack na may laman sa ilalim ng kama. Naguguluhan naman si Clara dahil alam niyang hindi sa kanya iyon. Kabilang sa mga laman ng bag ay isang diary at isang susi. Sumama muli ang pakiramdam ni Clara. Masyado na nag-aalala si Marcos sa pakiramdam ng dalaga. Parang lalagnatin naman si Cesar at sinusubukang makaalis sa apartment. Nang makapasok si Marcos sa kusina, ay pilit namang nagtago si Cesar. Dahil walang laman ng refrigerator ay nagplano ang magkasintahan na lumabas upang magagahan. Nakuha ni Cesar ang kinakailangang susi sa pagkuha ng kanyang diary mula sa kanyang backpack. Nagmadali si Cesar patungo sa pintuan, ngunit napansin siya ni Marcos kaya nagpunwari si Cesar na kararating lang niya at sinabing nakalimutan niya ang kanyang bag na may mga kagamitan at ng mga susi ng apartment ni Senyora Veronica pagkatapos ng pagdidisinfekta kahapon kaya pumunta siya upang kunin ito. Naghihinala si Marcos sa tinura nito. Ibinigay naman ni Clara ang bag kay Cesar. Pagkatapos magpasalamat at tumanggi na tanggapin ang pera para sa pagdidisinfekta ng kanyang apartment, humingi ng tawad si Cesar at umalis. Sa pagpasok ni Cesar sa elevator, nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Ngunit sa loob ng 1 minuto ay may isang bagay na nagpadilim sa kanyang araw. Iniutos ng manager ng bahay ang pagpapaalis sa kanya at hiniling na lisanin niya ang apartment sa loob ng 15 araw. Paalis si Clara kasama si Marcos kaya nagseselos naman si Cesar.
Nang maglaon, tumawag siya ng isang libreng serbisyo ng suporta sa psikolohikal. Ang pangunahing problema ni Cesar ay hindi siya maaaring maging masaya. Tuwing umaga, nagigising si Cesar na walang motivation. Ang tanging nakakatulong sa kanya ay ang makitang hindi rin masaya ang iba. Tuwing gabi ay umaakyat si Cesar sa rooftop. Nais niyang tapusin ang kanyang paghihirap ngunit hindi niya magawa. Nang gabing iyon ay napansin niyang bumalik na sina Clara at Marcos. Nagtatalo ang dalawa dahil hindi nagustuhan ni Clara ang reaksyon ni Marcos sa kanyang pagbubuntis. Nagtataka si Marcos na 4 na linggo na ang ipinagbubuntis ni Clara kahit na 6 na linggo na silang hindi nagkita. Ito ay nagbigay kay Marcos ng dahilan upang maghinala na si Clara ay nagloloko. Wala ni isa sa kanila ang naghinala na si Cesar ay nagtatago sa ilalim ng kama at alam niya na siya ang ama ng bata. Dumating ang araw ng Biyernes, kinaumagahan sa kanyang apartment, narinig ni Cesar ang isang katok sa pinto. Nasa pintuan si Marcos at sinabing tila may mga ipis pa sa apartment ni Clara. Kinuha ni Cesar ang kagamitan sa pagdidisinfekta at pumasok sa apartment. Ngunit wala siyang makitang insekto kahit saan. Bukod pa rito, kakaiba ang ikinikilos ni Marcos. Wala si Clara sa bahay nang pumasok si Cesar sa kwarto. Nakita niya ang mga naiwan niyang kagamitan sa ibabaw ng kama. Hiniling naman ni Marcos na sabihin sa kanya ni Cesar kung gaano na siya katagal pumupuslit doon. Hindi itinago ni Cesar na 5 linggo na itong nangyayari. Sa sobrang galit, inatake ni Marcos si Cesar na nagawang maabot ang matulis na bagay at sinugatan si Marcos sa leeg hanggang sa matsugi ito. Nilinis ni Cesar ang ebidensya sa kanyang nagawang krimen. Nang gabi ring iyon ay inayos ni Cesar ang kanyang mga gamit at naghahanda ng umalis, ngunit biglang may kumatok sa pinto. Dumating ang mga pulis sa bahay. Natatakot si Cesar na ibinunyag ni Ursula ang kanyang mga sikreto. Si Clara ay hindi mapakali sa paniniwalang siya ang may kasalanan. Nagkunwaring nabigla si Cesar sa mga tanong ng pulis kung may napansin siyang kahina-hinala sa gusali noong nakaraang araw. Sinabi ni Cesar na wala siyang nakitang tao. Malapit sa kanyang pintuan ay may nakita siyang note mula kay Ursula na nagsasabing nakita niya lahat ng ginawa nito. Nagpunta si Cesar sa kanyang apartment at sinubukan ni Ursula na gisingin ang kanyang mga magulang, ngunit pinatahimik na sila ni Cesar. Nilinaw ni Cesar na kung sasabihin niya sa sinuman ay labis niyang pagsisisihan ito. Plano sana ni Cesar na umalis, ngunit pinigilan siya ng 2 pulis, kaya nilayo nilang hanapin ang apartment ng dating concierge dahil nakita nila ang fingerprints nito sa apartment ni Clara. Sinabi ni Cesar na dinidisinfect niya ang apartment ni Clara. Natuklasan ng opisyal na ang paliwanag na ito ay hindi nakakakumbinsi. Ngunit ang pulisya ay kulang ng sapat na ebidensya para sampahan ng kaso si Cesar. Dumating ang ina ni Clara at nagpahayag ng pakikiramay si Cesar, ngunit hindi man lang nag-react si Clara. Ang pagkawala ng kanyang mahal sa buhay ay nakasira sa kanya. Nang makita ang kalagayan ni Clara, hindi napigilan ni Cesar ang kanyang ngiti na naabot niya ang kanyang layunin, ngunit may kailangan pa siyang tapusin. Nagpadala ng sulat si Cesar kay Clara. Nang matanggap ito ni Clara sa oras na iyon ay nakapanganak na siya. Sa sobre ay ang diary at isang sulat kung saan ipinagtapat ni Cesar ang kanyang mga nagawa. Habang binabasa ito, umiiyak si Clara sa sandaling iyon. Napagtanto niya na si Cesar ang ama ng kanyang anak. Marami pong salamat sa panonood at pakikinig mga kaboso. Huwag po nating kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment at share na din.